Manila Social Welfare and Development. Dahil nagkaroon pala ng sunog dyan kanina. Dyan sa kanina ba o kaninang madaling araw, no? Kahapon, kaninang madaling araw, bali. So 200 daw families and 650 individuals ang nasunugan dyan ho sa Malate, Maynila. So alamin natin ang update dyan mula sa ating direktor na si Jay De La Fuente. Director, good morning ho. Si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Good morning ho, Jay. At gusto ko lang kumuha ng update. Yung sunog na nangyari dyan, tama ba? 150 na kabahayan ang natupok dyan sa Malate? Yan po nangyari dito sa may Malate, dito sa may Arellano Street. Kahapon po ng madaling araw yan. Mga alauna ng madaling araw po kahapon. At ito po, nagkaroon po tayo ng total number affected of families na 154 families, 154 families, na meron po siyang 500 individuals na apektuhan po ng sunog. Oo. So for now, nasaan yung mga ngayon? Yung mga individuals na to, meron ba silang resettlement area muna? Pangsamantala po, yung mga walang mahuwi ang kamag-anak, kasi yung mga iba po, may mga kamag-anak din doon within the barangay, neighboring barangays. Yung mga wala po kamag-anak, binuksan po namin yung Palma Elementary School na malapit po sa kanila. At meron po tayo na ipinrovide doon ng mga modular tent, na family modular tent po para sa kanila pansamantala, habang inaayos po nila yung mga lugar na kung saan po nasunog, natupok yung mga kanikanyang mga tahanan at bahay. Pero Direktor, nagulat lang ako dahil ilang araw nag-uulan, no? Pero paano sumiklab yung apoy dyan? Ano ba ang pinaka-cause, yung pinaka-ugat ng nag-trigger ng sunog? Wala pa po tayong wala pa pong balido na dahilan kung ano po pinagsimulan ng sunog, kasi ang magdedetermine po niyan, hindi po kami ang Manila Department of Social Welfare, kundi po ang Bureau of Fire. Sila po kasi ang nag-iimbestiga niyan. Ang sa amin lang po, yung immediately na mga tulong, assistance na ibinigay natin doon sa mga apektadong pamilya po. So for now, kung ano ba ang basa nyo, yung mga kabahayan nito talagang tupok na tupok, so it will take time bago sila maka-settle or mailipat sa ibang lugar? Opo, medyo tupok po talaga. Pero alam niyo naman po ang Pilipino sa gitna ng sitwasyon na mayroong dilubyo o krisis, mabilis makarecover. Katulad po kahapon, nandun kami, kasama namin si Yorme Isko Moreno, namigay na po ng financial assistance o financial na tulong para makabili sila ng mga pangangailangan nila. Doon po sa 154 na pamilya. At kami naman po, mula nung masunog nung day 1, nandun na po kami na we provide them lahat ng kailangan na food provision, yung full meal, the whole day, hanggang ngayon po napapakain tayo. At binigyan din po natin sila ng mga food boxes, cooking kitchen kit, at yung mga modular tent na family tent po natin, itinayo po natin agad sa Palma Hall para meron silang pasamantalang matutuluyan. Tuloy-tuloy po yung pagtulong natin doon at pagpapakain po sa mga apektadong pamilya. Pero Jay, itong Palma Elementary School, pansamantala evacuation center, paano ngayon yan? Wala ang klase? Yung mga nag-aaral dyan, paano? Tuloy-tuloy po ang klase. Kasi malaki po ang cover court sa loob ng Palma Hall. Malaki po ang Palma Hall. Malaki po ang Palma Elementary School. Meron po silang cover court. Nandun po sila sa covered na court. Kaya hindi sila kasya sila kahit doon. Umulan, may hangin. Maganda po ang cover court ni Palma Hall. Asay, bukod po doon, may mga nakalagay po tayo na modular tent, family modular tent po. Pero yung klase, tuloy-tuloy pa rin po yung klase nila ng mga bata. Hindi apektado. Okay, so that's good to hear. Walang disruption sa klase, no? Wala po. Wala po. Tsaka ang nandun lang po is mga around 15 to 17 families lang. Okay. Kasi nga po yung mga iba, may mga kamag-anak na tinutuluyan na sa mga kalapit na barangay. Opo. Okay, so when you say modular tents, kahit nag-uulan, kasi meron daw mga pag-ulan na naman ngayon, hindi sila nababasa, di ba? Na-expose. Di po. Ano po yun? Covered court, makapal na po yun. Modular po siya. Modular po siya. Makapal po na tensyo. Makapal na. Ang pagkaka-plastic niya po maganda, makapal. Tsaka meron po siyang ventilation, hindi po basaan yun. Tsaka nasa loob naman sila ng cover court Bukod sa meron silang modular, meron pang bubungan yung cover na court. Okay. So that's good to hear. Anyway, lipat lang ako sa ibang issue. Yung mga pag-ulan, yung habagat, kamusta na mga pagbabaha dyan? Saklaw mo na rin yan dahil ikaw yung sa Department of Social Welfare na Maynila. Kamusta naman yung ibang mga biktima ho ng habagat?
Yan po, katulad ngayon, bago niyo po ako interviewin, kagagaling ko lang po sa 5 barangay sa Tondo, sa barangay 194, 174, 172, 176, at sa 177, kung saan, pagka ang problema, sa Maynila naman po ngayon, mabilis mag-subside ang tubig, mabilis bumaba. Kahit po gather deep, bumaba kagad. Ngayon, yung mga pinuntahan ko po lugar, ito yung mga tabing estero, mga tabing creek. Kung minsan po, pagka merong high tide, tumaangat po talaga tubig at nasabayan ng ulan. Pero kahit po may high tide doon, mabilis din po bumaba. Pero sinigurado po namin, kagagaling ko lang, namigay na po kami ngayon ng mga grocery bags para yung mga pamilya hindi na lumabas ng kanilang mga tahanan, meron sila sa pagkain. Ngayon po, bibigay ko lang po na pinadala po agad ni Yorme sa lahat ng mga bahay. So kanina sabi mo, ngayon lang, kaalis mo lang niya sa Tondo, no? 5 barangay. Kamusta ang lagay ng panahon, Jay? Maulan. Maulan po siya, hihinto, uulan, pero wala pong water up, walang baha po, wala. Okay, wala po ako nadaanan na baha. Yung mga nakatira sa estero, syempre may risk yan, no? At dahil nga sa problema rin sa mga basura, yan ang isa ngayon sa problema, no? Hindi ba, wala kayong inilikas dyan na mga delikado? Wala sa ngayon po, wala pa kami inilikas kasi naglilikas lang po kami pagka nasabay po yung matitindi ang talagang torrential rain, tapos meron po tayong high tide, naglilikas kami. Pero ngayon hindi naman siya ganun ka-torrential, humihinto-hinto po ngayon at galing po ako mismo doon. Wala naman po siyang digging po, hindi naman po siya agad-agad pa na dapat ilikas. Kasi medyo yung lugar po, mabilis mag-subside. Kahit dito, sa paligid ng City Hall, nandito na po ako sa City Hall Yan ganyang kalakas na ulan. City Hall, nagbabaha yan. Ngayon hindi na po nagbabaha yung vicinity ng City Hall, doon sa may top, sa Villegas, sa Trinidad. Hindi na nagbabaha ngayon. Sa may top, tsaka yung papuntang, yung papuntang San Marcelino, hindi na nagbabaha ngayon. Kasi pinagawa po ito siguro month ago, pinahukayan po ni Yorme ito. Pinaayos lahat yung mga drainage hanggang sa loob ng City Hall. Kaya flowing na flowing ang ganda. Walang baha. Director J, last question na lang bago kita bitawan. Kamusta naman ang pag-address nyo? Kasi Maynila is also not, rin yan, mga sinasabing mabigat ang problema sa basura. How are you coping with this problem, itong basura? Sa basura naman po kami, tuloy-tuloy naman po ang pagkolekta ng basura ng Lionel. At tuloy kahit po bumabagyo, ang Lionel natin nasa labas. At kung matatandaan ninyo, after ng bagyo ng Habagat, may mga ilang basura dito sa Baseco na tinangay, inanod. Hindi po namin basura yun. Basura po yung galing sa dagat na from Cavite yun, dinala po dito. At nung makita nga po ni Yorme yun, yung Estero Ranger, kasi meron kaming Estero Ranger Estero Ranger ng DEPS namin, ng Department of Public Service, agad kung kinuha lahat yun at ayos yung mga basura doon. Kinuha na po. Nakuha na po lahat yun. Okay. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jay. Thank you sa update. Maraming salamat po. Basta pag may kailangan po kayo, tawag lang po kayo sa akin anytime. Okay. Salamat po. Salamat. Yan ho ang Director ng Manila Social Welfare and Development, si Jay De La Fuente. Alerto sa habagat.